almost 1 hour kami nag-usap ni Pastor Kibuloy na, yun nga, magsalamin muna siya. Kasi hindi natin walang bahid na korupsyon si Pastor Kibuloy. At kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, pwede po bang mahingi ang inyong subscribe at huwag kakalimutan, pindutin ang notification bell para ma-notify ka pag meron tayo mga ganitong uploads. Salamat kabayan! Ano po yung pahayag, komento ni Pastor doon sa mga naging hirit naman ni Hontiveros? Oh, yun. Actually, kanina nag-usap kami kanina, mga almost 1 hour kami nag-usap ni Pastor Kibuloy na, yun nga, magsalamin muna siya. Kasi hindi natin walang bahid na korupsyon si Pastor Kibuloy. How about Miss Risa Hontiveros? Ano pangalan? Hontiveros? Ano pangalan? Hontiveros. Hontiveros. So, sino ba siya? Of course, tingnan natin yung PhilHealth. Anong nangyari? Di ba naging PhilHealth official siya nung, I don't know anong administration yon. So, and second, hindi niya pwede sabihin na, sabi kasi niya na mahiya naman si Pastor, sabi niya. Ang sabi ko, bakit? Wala bang karapatan si Pastor na tumakbo? He's very qualified to run as Senator of the Republic of the Philippines. Basahin po natin ang saligang batas. Age qualification, may qualification si Pastor Kibuloy. Age, natural-born Filipino citizen, botante sa Pilipinas, residente sa Pilipinas, and hindi na-convict si Pastor Kibuloy of a final judgment. Kung may mga kaso man, Pastor Kibuloy is presumed innocent. Hindi tayo ang nagsasabi nun. Ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas ang nagsasabi that any accused is presumed innocent until the otherwise is proven. Ang tanong, is the otherwise proven? Not yet. Wala pa yan. In fact, we are very optimistic. We are very optimistic na ma-acquit si Pastor Kibuloy. Why? That's why tumakbo si Pastor Kibuloy. Bakit siya tumakbo? He's very optimistic na in few months or ilang buwan na lang, pakilabas siya. He's very optimistic because he wants to serve the Republic of the Philippines as a senator. God-centered platform, Filipino-centered platform, Philippine-centered platform na isang senador na madaling lapitan at willing makinig sa ordinaryong mga Pilipino. Nandiyan yan kay Pastor Kibuloy. That's why he's running. Tumakbo siyang senador. Senador, pagka magkamali tayo, tumakbo siyang senador. Bakit? Because he's willing to serve the Republic of the Philippines. And, paano siya mag-serve kung nakakulong siya? Hindi! Optimistic, makalabas siya. That's why, tatakbo siyang senador sa Republika ng Pilipinas. Yeah, Mark. Yung motive ni Hontiveros or yung iba dyan is for public service. Yes, there may be. But, politics is the number one factor. Bakit politics? Kasi sila mismo mga politiko. I don't know anong intensyon nila. Baka magamit nila yung pag-invite ni Pastor Kibuloy for their own political agenda. Lalo na si Hontiveros is the campaign manager ng mga yellow groups or the pink groups or anong tawag sa kanila. Siya ang campaign manager. So makikita talaga natin na there should be a political factor or political consideration sa mga motives na ginagawa niya. Paano makukuha yung tiwala ng taong bayan dito sa mga ganitong naghihiring na hindi pa nga napapatunayan ng korte, pero sa kanilang mga pahayag, meron na silang judgment like kagaya dito na wag daw iboto yung mga lawbreaker. Napatunayan na ba na sumaway sa batas si Pastor? Ang alam ko na pinatawan na ng conviction si Franz Castro. Bakit wala tayong narinig mula kay Senador Risa Hontiveros? Kasi tatakbo din sa sa pagka-senador. Senador, yes. Bakit wala tayong narinig na sinabi na, uy, mahiya ka naman, Franz Castro, convicted ka na nga, tatakbo ka. Kasi dito siya nagpapatungkol kay Pastor, sabi niya, wag i-elect yung lawbreaker. Napatunayan na ba? Takot siya na maging yung housemate niya si Pastor Kibuloy. Housemate sa Senado. Because para senador kayo, House of Senate. Pagkatakot siya maging housemate niya si Pastor Kibuloy in 2025. Kasi very biased yung pinagsasabi niya na lawbreaker
Anong law breaker? Ano bang batas na break ni Pastor Kibuloy? Is there already a final conviction? Mayroon ba? O wala? Wala pa naman eh. So it means the general rule will apply. What is that general rule? Presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Oo. So, yun yan. Kaya nga in-emphasize ko na yung icon ng hustisya, hindi si Risa Ontiveros, yung babae na si Greek goddess pala. Oh, yeah. Malayong-malayo siya. Kasi siya, meron ng inunahan pa niya yung mga hukom. So, pag inunahan mo ang mga hukom, subjudice rule. Violation ng subjudice rule yan. So, hindi lang niya pinangunahan ang hukom, baka she's trying to influence the decisions ng mga judges. Dapat, ang judges should decide based on evidence, based on law. Hindi dapat yung sa mga influence o mga dikta ng iba-iba dyan. So, that's why, how to do it? Kasi kung ma-influensyahan man ang mga judges sa mga ginagawa ni Hontiveros, there is already a violation sa due process ng ating butihing pastor. There is violation ng due process. Bakit? Kasi paano siya maka-expect ng justice sa court na yan kung may nag-influence pala? May nag-influence pala na senador dyan. Or trying to influence the Senate. Of course, we respect, we trust the justice system ngayon, lalo na sa mga court dyan sa Pasig ba yan, o sa Quezon City. But yung attempt to influence them through the action of Hontiveros, iba yun. So, there might be a violation ng due process rights, equal protection clause, separation of power. So, there might be a violation, and lalo na yung right of the accused, yung tinatawag na right against self-incrimination. Kumbaga, ang due process, hindi yan nagtatapos dun sa lawmaker. Hindi. We say due process. What do you mean by due process? Due process, that is the limitation of the power of the state. Kasi kung wala yung due process, tagalin natin yung ating saligang batas, ang government is very powerful. So, prone to abuses kasi very powerful ang ating gobyerno. So, paano natin yan i-limit? Yun ang ating saligang batas. Yun ang nag-limit ng power ng ating government. And ano yung limitation? Due process. Due process, ibig sabihin, pakinggan mo muna bago mo husgahan. That is the basic of due process. Saan natin pakinggan? Doon ba sa Senado? Hindi. Ang Senado, ang hearing doon, gagawa ng batas. Ang korte, ang hearing doon, mag-decide based on law and based on evidence. Iba yun. Kailangan natin explain yun sa ating mga followers dyan. Ang Congress, yes, they have the right to conduct hearing, to make law. Gagawa sila ng mga facts, they will get facts in aiding them in making laws. But yung hearing sa korte, hindi yan in aid of legislation, but the hearing is to gather evidence, to interpret the evidence, and to check if whether or not that evidence is enough to convict the accused. If not, the accused should be acquitted. So, kumbaga, kung susundin natin ang logic ni Risa, dapat palang buwagin na yung judiciary, ilipat sa kanya. Oh, yun. Mag-judge na lang siya. Di ba? Judgmental? Hindi judge sa beauty pageant, ha? Pag judge hindi. O yung mga matsu-matsu, ha? Na mga ganun. Hindi. Yung judge kasi, iba sa isang senador. Ang trabaho ni Hontiveros, gagawa ng batas. They can conduct investigation. Yes, right. To conduct investigation, get facts to make law, but there should be a legislative purpose, legislative goal sa pag-conduct niya ng investigation. Yun lang trabaho ng isang senador as representative of the people of the Republic of the Philippines. Hindi siya dapat mag-astang judge. Kasi ang judge will decide based on law and based on evidence. So therefore, hindi niya pwedeng pangunahan. Lalo na yung mga akusado sa korte, hindi niya dapat pangunahan yan. Kasi that is already in violation sa due process. That is already in violation sa Equal Protection Clause ng ating saligang batas. And that is already a violation ng right against self-incrimination ng isang akusado. Yung mga talakayan ba, Kuya Mark, sa Senate investigation, admissible po ba yun sa korte? Yung tinatawag na
talakayan. Not necessarily. Not necessarily kasi may tinatawag tayong right to cross-examination. So it means kung may mga ebidensya, pwedeng gamitin yan doon sa prosecution to gather evidence as for case build up to file a case in court. But in court kasi, kailangan na pag magpresenta ka ng ebidensya, it should be kailangan subject yan to cross-examination. Kasi subject to cross-examination, pag presenta ka ng ebidensya, ang kalaban, pwedeng i-cross-examine ka. Kung hindi ka mag-cross-examine, yung lahat ng mga presenta mong ebidensya, or kung hindi mo binigyan ng opportunity to cross-examine yung kalaban mo, kung hindi mo binigyan ng opportunity to cross-examine, yung ebidensya mo, hearsay yun. Or, therefore, it is inadmissible as evidence.